Nung nag-upload ako ng isang kanta, ang kulit pa nga, sa California ko pa in-upload yung mga kanta ko. Tapos the next day, nagulat ako may million views na. Nag-upload ulit ako, million views na naman. Tapos medyo tinamad ako sa music, gumawa ako ng mga SAG Pro films, which is kung alam nyo mga chief, yung mga dubbings ko, ganyan, yung mga Princess Sarah. Ang bigat nung ang bigat nung kanta mong Ala-Ala. Paano ba nabuo yung lyrics no? Ano ba ang inspirasyon mo? Sino naging inspirasyon sa kantang yun? May nobya ako sa Pilipinas for 7 years. So for 6 years parang halos magka-live-in na kami. Kung wala kami sa bahay namin, nandun kami sa bahay nila. Kasi magkapit-bahay lang din kami. So anyway, nung paalis akong Pilipinas, siyempre hindi may iwan. Maghihiwalay talaga kayo, long distance relationship, diba? So kung mapapansin nyo yung verses ng Ala-Ala na lang, 4 na verses siya. Bago ako umalis ng Pilipinas, sabihin natin 5 days bago ako umalis. Sinulat ko yung first verse ng isang araw, tapos second, third, and fourth. Magkakaibang araw. Pagkatapos ko ng fourth verse, doon ko na ni-record. Tapos kinabukasan nun, umalis na ako ng Pilipinas. Kasi sinadya ko yun kasi the more na lumalapit yung date ng pag-alis ko, pasakit yung nararamdaman ko bago ako umalis ng Pilipinas. Ayun nga, magkakahiwalay na kami. Kumbaga, after lahat ng pinagsamahan namin. Sa ating pagitan, panghuhulila ko sa iyo, yan ang resulta ng aking biglaang paglisat. Welcome to Pinoy New Yorkers! Papasalamat nga po pala kami sa mga ka-New Yorkers natin dyan na nanood ng mga previous natin na episodes, no? Malaki pong pasasalamat at tinangkilik niyo po kami. And sana po mag-like and subscribe pa rin kayo. Patuloy na suportahan para yung mga kababayan natin, mga Pilipino dito, ma-expose natin. Excited ako ngayon, Tol. Ako din. So, salamat po sa lahat ng mga nanood no last episode. Inulit ko lang po, just follow, like, and subscribe para sa mga susunod namin episode. So, kamusta, Tol? Okay naman. Medyo naging busy dahil marami nagme-message sa akin, nag-compliment sa atin dun sa mga nauna nating episodes. And masaya ako dahil nakaka-inspire tayo ng mga kababayan natin. And na-acknowledge din yung mga paghihirap nila dito. So, mas maganda ngayon yung ating susunod na guest. Yun. At baka nagtataka po yung mga tao bakit kami nakaganito. Medyo loose kami ngayon kasi ang ating guest ngayon ay kilala sa larangan ng hip-hop sa Pinas. Isa sa mga legit OG na masasabi natin isa din institusyon sa rap sa Pilipinas. Pakilala na natin to. Huwag na natin patagalin. Oo. So, ipakilala natin ang guest natin ngayon. Si Hambog ng Sabro. Ikaapat, nagpapaalam ang presensya ng kalupitan ko ay pararamdam para sa mga hindi nangingilalang nilalang. Bumangga ka sa'kin, malamang ay maapi ka lang. Kamusta mga chief? Kamusta mga chief? Alam nyo na, ang inyong lingkod. So, matagal na nating kaibigan to. Sa mga hindi po nakakalam, isa pong kaibigan namin na personal to, si Hambog, dito sa New York. Hindi pa po kami gumagawa ng ganito, matagal na po namin nakakasama to. At hiniritan ko lang ng baka pwede. At pag hindi pwede, hindi pa rin pwede. Kasi pipilitin talaga namin to, no? Pero hindi naman kami nahirapan kay Tropa. Kasi wala naman kami masabi dito sa taong to. Talagang very down to earth, humble. Kaya sa mga followers niya, hindi ko kayo masisi kung bakit nandiyan kayo pare hanggang ngayon. Kahit hindi na ito nag-rap ng isang dekada na yata. Isang taon pa lang. Isang taon pa lang. Isipin niyo yun, Tol. Tumigil ka ng ganun. Dapat wala ka na sa live stream. No? Wala ka na ganun sa live talaga pagka medyo umukit ka sa rap industry. Alam mo yun, may mga, syempre maraming sikat na kanta to. At ang hirap talaga imbitahin ng taon to kasi alam naman nating masyadong busy ang kanyang schedule. Pero salamat at napaunlakan mo ang aming... Siyempre, basta sa mga kapatid natin sa New York, no problem, man. So, kumusta na si Hambog? Okay naman, can't complain. Like, halos lahat naman sa buhay ko is good. Career-wise, sa trabaho,
personal life ko, everything's good. Yeah. Tsaka sa mga kaibigan ko, yan, tulad nila Romer, may Katokayo, everything's good. So, can't complain. Pasalamat sa lahat. Alam ko po na medyo personal yung buhay ni paring Hambog dito sa Amerika, pero ipagyayabang ko na rin na isa na po siyang manager ngayon dito sa isang malaking food chain. Hindi na natin babanggitin kung ano, kasi baka ma-penalty po kami. Pero isa na po siya sa mga manager ng isang malaking food chain ng fast food, American fast food dito sa Amerika. Sa New York po siya naka-base, and tingnan nyo naman, sino magsasabi na ang isang rapper ay hindi pwede maging manager? Di ba? Walang imposible. Sipag lang. Bukod sa magaling ng sumulat ng kanta, magaling mag-rap, isa pang malupit na manager dito sa Amerika ngayon, dito sa New York. So, share mo naman konti, paano ba sino ba si Hambog ng Sagpro? Si Hambog ng Sagpro po is, kung alam nyo na, tunay kong pangalan, J. Vincent de Guzman. Tsaka isa lang akong simpleng tao. Hindi ako low-key lang ako. Ayoko masyado ng mga events, ng mga live streams, ganon. Gusto ko yung nasa internet ako pero hindi ako masyado sa public. Kasi minsan mas masarap pa rin yung may privacy sa buhay. Sa sobra nga pong low-key ng kaibigan natin si Hambog, 4 na beses ko na po siyang nakainuman, hindi ko alam na si Hambog siya. Real talk yun, Tol. Di ba? Tayo kila Kuya Kim, kila Jaguar. Jaguar. Banggit ng Hambog. Akala ko, siyempre, normal lang na napalayaw ng isang tao. Sa pang-4 namin na encounter, tinanong ko si Kuya Kim. Sabi ko, Kuya Kim, bakit tinatawag niyo naman si Hambog na Hambog? Parang masamang ano yun Parang negative yung napalayaw na Elias. Sabi niya, Tol, si Hambog ng Sagpro yan. Sabi ko, hindi ko pa hindi pa nag-sinkin sa utak ko kasi matanda na ako High school pa yung kanta niyang inidolo ko High school pa ako nun. Nung pinatugtog niya sa akin yung sa YouTube, naalala ko, sabi ko, siya pala yun? Kasi wala namang mukha Actually, yung sa kanta mo na yun, that time kasi way back 13 years ago yata, more or less 15 years ago. Ang mga YouTube kasi nun, lyrics lang, tsaka music. So, hindi talaga makikita yung mukha. And ito naman, pagkainuman natin, di naman siya nagbabanggit ng kung ano tungkol sa past niya. Ang topic namin lagi po ay yung present. And kung ano ginagawa niya. Normally, hindi po kami nag-uusap-usap tungkol sa trabaho. Ang pinag-uusapan namin mga kalokohan. Yung mga nangyayaring kalokohan sa isa't isa. Good time lang. Good time lang. Kung meron ba o wala. Meron ba o wala. So, kamustahan. Tol, baka pwede mo namang ikwento sa mga tao kung paano ka napadpad dito sa Amerika. Okay. So, yung tita ko, ano bang tawag dun sa word na yun? Pinetition niya yung mga ate ko. Tapos yung mga ate ko, pinetition yung airmats ko. Sabay yung airmats ko, pinetition ako. Ayun, kaya ako napadpad dito. Ilang taon ka nun, Tol? Nung pumunta ako dito? 21 years old. Sakto, buzzer beater ka pala. Tapos way back 2011, nung dumating ako sa Amerika. Kaya pala yung kanta mong Alaala talagang pilit na ang ano mo dito, ang punta kasi hindi pala pwedeng dumagdag pa ng isang taon bago ka pumunta dito kasi 21. Sa mga hindi mo pala nakakaalam, sa mga pinipetisyon po ng mga kamag-anak dito sa Amerika, kailangan below 21 years old po kayo. 21 years old or below. Kasi po kapag lagpas na po kayo doon, you are considered already more than an adult. So, hindi na po kayo pwede i-petition kung family members kayo, like gaya ng tropa natin si Hambog. So, babalik tayo tropa dun sa sa nirelease mo talagang sobrang gumimbal sa buong Pilipinas noon. Nung umalis ka, parang buong Pilipinas yung lumuha. Sa kanta mong Alaala. Alaala na lang. Alaala na lang. Yung kantang yon. So, kwento mo, Tol, kung paano mo, ano naging inspirasyon mo nung na yun, sa kanta na yun? Paano ka nahilig sa pagsusulat ng kanta? Ano naging inspirasyon mo? Paano ka nagsimula na sa pagiging rapper? Okay. So,
Nung bata pa lang ako, siguro mga grade 4 ako. Yung mga 8 years old pa lang ako, 9, ganun. Nakikinig na ako ng mga rap, yung Andrew E. Tapos, Kuya Drew, Francis M. Yun, solid. Tapos lumabas pa sa Itbulaga yung Republic of the Philippines, which is si Francis M. nagsimula. So, doon sila Looney, sila Basilio, yung mga old school na Crazy as Pinoy. mga Crazy as Pinoy. Sila Badang, lahat basta Republic. Tapos lagi ako nakikinig nun. Tapos nung natapos yung Republic, sumunod yung sila Glock 9 na naririnig ko yung mga CD nila pirata sa palengke kasi yung lugar namin. Sorry Sorry, di po natin pinipromote yun. Hindi po natin pinapromote ang pamimirata. Ha? Lalo na kung wala naman kayo sa karagatan, ba't kayo mamimirata? So anyway, ayun nga, yung bahay namin sa Makati medyo malapit sa palengke. So, kapag napapadaan ako ron, pag may pinapatugtog silang mga CD na pirata, tapos about rap, so lalo ako nagiging interesado. So, bibilin ko kagad yung CD, sabay kakabisaduhin ko yung mga ano na yun, yung mga lyrics. Ay wala pang internet nun, so hindi mo pa masasearch yung lyrics. So, ginagawa ko nun, pakikinggan ko, isusulat ko yung lyrics, sabay i-rewind ko yung CD, mano-mano. So, yun, talaga nahilig ako sa pagra-rap. Tapos kung sino yung bagong sisikat, kinokolekta ko yung mga kanta. So, after ni Glock 9, sumunod yatang sumikat. Salbakuta, tapos Gagong Rappers. Tapos sila Mike Cosa na. Ayan, so, tuloy-tuloy na. Tapos, lahat nung style nila sa pagra-rap, kumbaga pinagsama-sama ko sa akin. Kasi sila yung, inspiration ko. So, parang hybrid ka? Hybrid, yeah. So, hybrid ako ng new school and old school, ganun. And, paano nga ba to? Yung pinsan ko, pag pumupunta sa bahay namin, lagi akong inahamon ng freestyle rap. So, ayun, napapa-freestyle ako hanggang sa natuto na ako magsulat ng sarili ko, ganun. So, way back 2007, minsan pag nasa school ako, yung allowance ko na baon for 2 weeks, hindi ko binabaon, ginagawa ko. Magsusulat ako ng kanta, sabay pupunta ako ron sa P3T Records, which is 300 pesos per recording. Sa isang araw, nagre-record ako ng 3 kanta. Dahil ganun ako. 3 kanta? 3 kanta. Sa araw? Isang araw, 3 kanta, tapos 4 na verses pa. Talagang gutom na gutom ako eh. Talagang, sa mga hindi po masyado nakakaintindi ng pagsusulat at sa mundo ng rap, 3 verses lang po talaga ang normal na sa isang song na 3 minutes, di ba? Yeah. 3 verses lang talaga yun. Kasi ako, fan din ako ng hip-hop sa Pilipinas. Start kay Andrew E. hanggang sa lahat ng mga sumunod is lahat ko yan nasubaybayan. Kasi batang probinsya din po ako, Jeff Rocks. Sabi nga nila, sa mga hindi po nakakaalam, ang Makati po ay mahal na lugar sa Pilipinas para kahit sabihin natin na hindi ka sa village sa Makati, basta sa Makati ka nakatira, kahit malapit ka sa palengke, may pera kayo, ibig sabihin. Mataas na yan. Medyo mataas na yung quality cost of living. Cost of living. Cost of living. Kumbaga sa Amerika, New York at California. Correct. So, correct. Parang kung probinsya, sa Missouri, nasa mga Michigan, ang Makati is parang New York or LA, California, mga high-end cities. Yeah. So, yun po yung natin. So, mabalik naman tayo to sa kabataan mo. Paano ka lumaki? I mean, ano yung mo? Medyo tumawa ka. Hindi, kasi daw lumaki. Yung growing up mo, high school, yung nature na batang 90s ka. Makaka-relate kami dyan kasi sabay tayo. Yung kabataan ko, yun nga, wala pang internet, man. Tapos, alam nyo, pag naglalaro yung mga bata, mga teenager sa labas, tambay. Huli-huli yan. Kabataan Naglalaro. natin. Yung mga kabataan natin, yung nagtatakbuhan tayo sa labas, habulan. Pambalata. Tumpang preso. Tapos, nung teenager naman ako, yan, syempre, doon na tayo, nag-iiba yung hormones natin. So, yan, mga patambay-tambay, ganon. Tsaka yung mga exploring, like, pag-inom, sigarilyo, natutunan natin.
Lahat Pero na siguro duman sa stage na yan. Yeah. Pero Curiosity stage. Curiosity, pero except sa drugs daw. Hindi ko sinubukan. Bawal po yun. Say no to drugs. Yeah. Say no to drugs. Kasi meron kasing misconception na kapag ikaw nasa hip-hop, kadalasan, di naman lahat is engaged sa sa weed, sa drugs, o kahit na ano pang mga illegal na tinitake ng mga tao para maging high or pang-paboost ng kung ano man yan. Kaya ngayon talento niya is natural, walang halong chemical. So, kaya nyo pong umangat kahit walang chemical. Kape lang huwang ano ko. Kape lang. Ang pinaka-droga ko. Kaya medyo ninenervyos to siya kanina bago kami magsimula Sabi nga, wag kang kabahan, tropa. Sabi niya, hindi, kinakabahan ako sa kape Kaya nga, may mga pagulat na tanong. So, simulan natin pagulat tanong, paano ginawa mong adjustment nung paalis ka ng Pilipinas? Siyempre, alam mo naman, sikat ka doon, alam namin yan, and then nung lumipat dito sa Amerika, anong adjustments ang ginawa mo? Actually, medyo mali yung tanong mo, okay? Hindi ako sumikat sa Pinas nung nasa Pinas pa ako. Okay. Sumikat ako nung dumating na ako dito. Nagulat talaga ako kasi nung nag-upload ako ng isang kanta, ang kulit pa nga, sa California ko pa in-upload yung mga kanta ko. Nagbakasyon kami ron. Yun, okay. Tapos the next day, nagulat ako, may 1 million views na. The next day, And then, nag-upload ulit ako, 1 million views na naman. So, sinunod-sunod ko na. Ganun. Tapos, okay, yun pala yun. Yeah. So, tapos medyo tinamad ako sa music. Gumawa ako ng mga SAG Pro films, which is, kung alam nyo mga chief, yung mga dubbings ko, ganyan, yung mga Princess Sarah, Doraemon, yung mga commercial. Alam nyo na yung... artistic ka na talaga no? Yeah. In any way, at in any kind of artistic na talaga may artistic approach. Mahilig ka rin mag-drawing, right? Drawing, yes. Yeah. At sa mga di mo nakakaalam, kasi masyado privado yung ano niya. Yung kwarto po niya, puro mga laruan. Anime, mga pan-display. Ang dami, sabi ko, tol. Nakita ko din, Pag binenta mo tong mga koleksyon mo, mayaman ka na nito sa Pinas. Sa dami nito. Yung malaki, kung ano. Yeah. San Goku? Yeah. Hindi, wala ako San Goku. Mga Batman. Yan. Justice League. Yeah, tsaka Final Fantasy. Yan. Paborito ko yan, Final Fantasy. Tsaka Marvels, yan. Actually, lahat ng batang 90s, Final Fantasy talaga yung... Final Fantasy 8 yung akin. PlayStation 1. At saka si Napakaganda naman talaga kasi ng doon. Yes. Napakaganda. Nilaro ko sa PlayStation yan. Ng bida. PlayStation 1, no? Yeah, PS1. Ilang CD ba yun? 4 yata, 3. Tatlong CD. Mahaba Haba, no? Pansin ko lang, tol, ang bigat nung ang bigat nung kanta mong Ala-Ala. Iyon. Paano ba nabuo yung lyrics noon? Ano ba ang inspirasyon mo? Sino naging inspirasyon sa kantang yon? Banggitin ko pa ba yung pangalan? Well, hindi na. Pero I mean, it's up to you. Kwento mo lang kung paano siya... Paano nabuo? So, ganito ang mga chief. May nobya ako sa Pilipinas for 7 years. So, syempre, ganun ako mahawak na relasyon, mahaba, pre. Mahaba tayong mahawak na relasyon, diba? Isa pa nga ulit. Isa pa nga. Mahaba for 7 years kami magkasama. So for 6 years parang halos magka-live-in na kami. Kung wala kami sa bahay namin, nandoon kami sa bahay nila kasi magkapit-bahay lang din kami. Kumbaga isang kanto lang yung pagitan ng bahay. Lang kayo. So anyway, nung paalis akong Pilipinas, syempre parang bigat na ako. Babalik pa rin. Ito na naman. Hindi kasi syempre babalikan. Anyway, so syempre paalis na ako. Siyempre, hindi may iwan. Maghihiwalay talaga kayo, long distance relationship, di ba? So, kung mapapansin nyo yung verses ng Ala-Ala na lang, 4 na verses siya. So, bago ako umalis ng Pilipinas, sabihin natin 5 days. 5 days bago ako umalis. Sinulat ko yung first verse ng isang araw, tapos second, third, and fourth. Magkakaibang araw. Tapos yung pagkatapos ko ng fourth verse, doon ko na ni-record. Tapos kinabukasan nun, umalis na ako ng Pilipinas. Kasi sinadya ko yun kasi the more na lumalapit yung date ng pag-alis ko sa Pilipinas, bumibigat. mas sumasakit siya. Oo, tama.
Kasi nung pinapakinggan ko yung yung kanta mo, sa first verse, napipigil-pigil ko pa eh. Yung pangalawa, talagang tutulo na luha mo. Pangatlo, talagang tuloy-tuloy na yung dalo eh. Pang-apat, hagulgul ka na eh. Yeah, so sobrang bigat, no? Yeah, so habang pasakit ng pasakit yung nararamdaman ko bago ako umalis ng Pilipinas. Kasi ayun nga, magkakahiwalay na kami. Kumbaga, after lahat ng pinagsamahan namin, So, in 7 years, Tol, never kayo naghiwalay ng long distance na matagal? Hindi. So, lagi kayo magkadikit talaga? Lagi kami magkadikit. Siguro mag-aaway kami. Siguro isang linggo, di kami magpapansin. Yung natural. Sabay bigla na akong babalaan, wawasakin yung motor ko pag daw. So, syempre. Hindi pa kasi uso yung niya, Facebook, no? So, wala pa. Friendster. Hindi ka pa Friendster, no? Friendster pa lang nun. Tsaka yung Yahoo Messenger ba yun? Yahoo. YM. Yeah, so ayun. Habang palapit yung pag-alis ko, doon ko yung chance na humugot sa dibdib ko. Kasi yung mga lyrics dito galing yan sa puso. Pero yung flow, kung paano may ko-construct yung bars, dito yan. Pero lahat ng lyrics mo dito magmumulaan sa puso. Ganun. Kaya sobrang ganda ng kanta, no? Kasi malalim yung pinagugutan talaga. Di kasi, natural. Ang kanta kasi kapag totoo, lalo na yung mga parang tatawag nila sa kung sa gangster, real shit. Kaya pag real shit yung title pa lang na alaala na lang. Ayoko na tignan eh. Kasi marami ako naaalala din. Marami din naaalala. Kasi kaya nga alaala na lang, 'di ba? Kumbaga yung pinagsamahan namin nun, memories ko na lang 'yan. So, kinonsider mo na talaga na pag umalis ka, maghihiwalay talaga kayo? Yeah. Kasi mahirap. Sa totoo alam, mahirap ang long distance, pati yung tiwala, alam mo yan. Hindi ko naman sinasabi na wala akong tiwala, pero syempre, tao lang tayo, natutokso, di ba? So, yan, galing sa isang hambog ng SAGPRO, ang long distance relationship po ay isang mahirap talaga na usapin. Mahirap. Kumbaga, ito, debatable kasi ito sa social media eh, yung long distance relationship, kung nag-work o hindi nag-work. Kasi sa ibang gaya namin, mga dating seaman kami, sa amin di nag-work talaga ang long distance relationship. Yeah. And meron naman na mga kumukontra na nag-work sa kanila. So, para sa akin siguro, 70% hindi mag-work ang long distance. Yeah. 30, very rare, na depende sa tao, depende sa sitwasyon. Importante yun, yung sitwasyon. Yeah. No? Kasi sa mga hindi po nakakaalam, way back 15 years ago, ang pagpunta po ng Amerika is parang ka nagtaya sa loto. Parang kang jumakpat ng loto kapag pumunta ka ng Amerika. Kasi hindi gaya ngayon na marami ng way para pumunta ng Amerika. Hindi gaya ngayon. Meron ng RCC Staffing Solution USA na magdadala sa inyo sa Amerika kapag teacher kayo. Exactly. Or Just Corp Manpower Group para kung ibang professionals kayo. Dati po, kung wala kang kamag-anak, nanay, tatay, o mga tita, mga tito na nasa Amerika, imposible po kayong makarating ng Amerika. Dadaan sa butas ng karayom. Kasi kung hindi po ako nagsiman, hindi po ako makakatuto ng Amerika. Sa totoo lang po. Kasi hirap, no? Diba? Gaya yung intro ko, like yung pinetition ng tita ko, ate ko, nanay ko, sabay nanay ko, ako. Ikaw. So ngayon dahil sa RCC Solutions, papadali na yan. Diba? Chill na. So, kung titingnan niyo po yung storya ni Hambog, sa pagpunta pa lang niya dito, kung paano siya nakarating ng New York, ang laki na po yung ng sakripisyong binigay niya doon. Kung parang masabi mong half of your life, binigay mo na ang sacrifice para tumawid ka dito sa Amerika. So, connecting to previous topic namin before about pag nagtagumpay kami kasama laging sakripisyo. May laging sakripisyo. Ito na po yung isa pang resibo doon. Na hindi lahat ng matagumpay, karamihan ng matagumpay ay may mas malaki ang sinakripisyo. Kumbaga, nag-iiba-iba lang ng istorya, pero sa bandang huli, talagang doon pa rin papasok yung sakripisyo. Andun pa rin yung sakripisyo. At saka yung sakripisyo ng ng pamilya mo. For example, nanay mo pumunta ng Amerika.
So, syempre, sacrifice niya na hindi niya kapiling yung sarili niyang anak sa naiwan, yung mga naiwan ng anak. So, sacrifice na rin yun, adjustment. diba? Yeah. Sacrifice. Bilang dating OFW at seaman, ako relate talaga ako doon. Yeah, yung Kasi, pangungulila. Ang hirap po talaga malayo sa pamilya. Akala ng iba is madali lang na maging OFW. Ang kalaban mo po dyan ay sarili nyo. Yeah. Di ba, parang hambog? Yeah, pangungulila. Pangungulila. Marami akong, para na rin po dito sa RCC, no? Kwento ko lang, para hindi na lang sa sarili ko. Karamihan po sa mga teacher namin na nagdedesisyon na umuwi na lang ng Pilipinas kahit limpak-limpak na salapi yung kinikita dito sa Amerika is yung may namimiss sila sa Pilipinas. Or homesick. Hindi sa kapamilya o sa anak o sa kung sino. Kasi minsan kasama nila yung mga anak nila. Pero yung environment kasi na kinalakihan natin, nakakabit din sa mga dugo natin eh. Tsaka mga ugat natin, andun na yun. Kumbaga, parang kang puno ng ng akasya na tinanim sa Pilipinas, tapos hinugot ka. Tapos tinanim ka sa Alaska. Ano mangyayari sa'yo? Tuyo ka nun. Pero honestly, yung homesick, walang pinipili yan. Either kung matagal ka na nag-abroad, bago ka lang, talagang may mga oras sa tatamaan ka ng homesick na tinatawag natin. So, ito payo lang, para maiwasan natin yan, ang kailangan nating kausap. Especially yung mga kaibigan natin, sa paligid natin, alam mo yun. So, tayo naguhugutan ng lakas. So, para mabawasan yung lungkot na nadarama natin. Yeah. So, kung mapapansin nyo ho yung pattern namin dito sa Amerika, for example, Monday to Friday, work. Tapos Friday night or Saturday night, get together. Alam mo yun, para hindi ba yung... Para ulit-ulit. Unwind, para ba yung buhay mo hindi lang work, bahay. So, magbibigay ka ng oras para sa mga kaibigan mo kasi... Kayo yung pare-pares kayo ng nararamdaman di ba? Kaya nakakatawa, pag Thursday na. Pag Thursday message na. Oy, saan tayo bukas? Friday, Lalabas na yung color game. Unwind tayo. Color game. So, kami po dito, lahat ng klase ng paglilibang na alam namin na legal at hindi makakasira ng mga buhay namin, ginagawa namin. Bakit? Kasi marami po kaming binubuhay na tao Responsibilidad. At maraming umaasa sa amin na kapamilya na nakaatang yung mga future nila sa atin. So, parang tayo yung nagbibuild ng future para sa kanila. Kaya hindi natin talaga pwedeng gawing biro yun. Yeah. So, maiba naman tayo, Tol. Nung andito ka ba, anong adjustment yung hinarap mo? Let's say, for example, di ba sa New York ka talaga lumapag? Yeah. Ano ang mga naging challenges mo dito? Siyempre, galing kang Pinas, laking Makati ka. Tapos, dito, pagdating mo dito, may mga kapwa Pinoy, and then, hindi lang puro Pinoy. May Mexicano, may Chinese, may Americans. Ano yung mga naging memorable experience mo nung nagsisimula ka na masabi mo na, kasi bago lang ako? Tsaka especially, biglang nag-iba yung klima, di ba? Yeah. Number 1 yan. So, sa pagkain, I think, marami naman. Pero, kailangan pa rin tignan ko sa makakakita ng mga Filipino, mga pagkain. Yeah. So paano? Nung, syempre, galing ako Makati, which is Makati, parang city talaga yan So, maingay. May mga tunog ng jeep, ng tricycle, gano'n, yung mga tunog ng chismosa, tsaka barker. Yung mga barker. Grabe sa Makati, ingay ng barker. Yeah, so yung ingay yun yung una kong na-miss. So, nung pagpunta ko rito sa New York, sa Woodside, napakatahimik. So, bored na bored ako, homesick ako, gano'n. Tapos, miss ko yung mga pamilya ko sa Pinas, yung lola ko, pinsan ko, mga kaibigan ko. Yung ex ko, ganun. So, yun yung mga una kong challenges dito na kung paano ako makakapag-adjust, kung paano ako parang new game kasi. Kumbaga sa laro, new game. New game. Tapos, pumunta ako dito. Sorry, hindi ako 21, 20 pala ako nung pumunta ako dito. 20 ako nung pumunta rito. So, kumbaga, matured na yung isip ko bago ako napunta rito. Kaya talagang marami akong adjustments. Kumbaga, ano ka na solid ka na dun. Yeah, kumbaga na may ano ba tawag doon? Kumbaga may pundasyon na ako sa Pinas. Doon na nahasa yung isip ko, yung feelings ko. O sa haligi, may buhos ka na dun Di bali sana ako mga 8 years old ako pumunta rito. Hindi masyado yun. Di ba?
So talagang mahirap lalo na 20 years old ako. So lahat nagbago. Yung mga pagkain yun, tumaba rin ako kasi ang lalaki ng burger dito. Lalaki ng burger dito, ikukumpara nyo sa Angel's Burger, yung unang kagat tinapay lahat. So, hindi mo ganun dito. Ayun ba yung buy one take one? Bali 2 tinapay binila mo. Nasa Malate din ako. Sa kanto lang din, Angel's Burger, yung putlong din. Pero yung burger ho dito, nakalagpas pa sa gilid yung laman. Yung patty. Yung patty. Bounty serving. Lagi. So yun, ano pa ba yung mga adjustments ko? Ayun, yung pagtatrabaho rin kasi syempre nasanay ako sa Pilipinas na nag-aaral lang ako, tumatambay lang ako, pinapadalan lang ako. Good life, man. Sa Makati. Yeah, so Batang Makati. siguro for 1.5 year, hindi ako nagtrabaho. Talagang, ano lang ako, palamunin lang, real talk. Tapos, which is, kapag ka binabalikan ko, parang cringy. Parang, man, wala pala akong kwenta nun. Pero nung mga times na yon, ang kakampi ko is papel tsaka panulat. Yan. Ayun. Doon ko binuo yung... Binubuhos. So, yun, total, sinabay ko na rin nung sumikat yung iba kong kanta, which is nahugot pa yung mga luma kong kanta. Kung alam nyo yun, yung mga classmates, yung mga kinakanta nung apo ni Duterte, yung kaibigan lang, yung mga nahugot na rin, sumikat na rin, ganun. Tapos sabay, tinuloy-tuloy ko lang yung pagsusulat ko kasi doon ko nilalabas yung feelings ko eh. Kumbaga, kunyari nalulungkot ako dahil sa adjustments. Susulat lang ako, maglilibang ako. Yeah, so yung pagrarap ko, music, malaking tulong yan sa adjustment ko dito. Tapos yung marami din mga Pilipino na nakilala ko. So, hindi naging mahirap sa akin yung magkaroon ng mga kaibigan. Ganun. Kasi, sa pakikisama, tol, anong mga naging challenges mo? Or nagkaroon ka ba ng problema sa pakikisama sa mga Pinoy dito? Ano ba ang kaibahan ng community ng Pinoy dito sa pinanggalingan mo sa Makati? Sa Makati. Actually, wala naman ako naging problem masyado kasi may mga respeto din naman yung mga Pilipino rito. Kumbaga, syempre Pilipino, tayo magkakakampi rito, di ba? Ano ba naman, bakit kailangan pa natin mag-angasan dito, di ba? So, halos okay naman lahat. Walang problem. Kasi nung araw, nung time niya, ang social media noon wala pa. And sigurado, nahirapan ka sa komunikasyon mo sa Pilipinas, di ba? Kasi hindi gaya ngayon na pwede mong tawagan ng tawagang sino man sa Pilipinas or bibili pa kayo nung yung card. Yeah. Prepaid card. Yeah, prepaid card. Sabay kakaskasin nyo pa, lalagay yung codes. Yun. Ngayon, ang dali na. Messenger, Viber, dami ng platform para mag-communicate, no? Yeah. WhatsApp, Telegram. Skype. So, kung makikita nyo po, grabe talaga yung kaibahan ng pagsasakripisyo noon kapag nangingibang bayan ka or nagmamigrate ka sa ibang lugar. Yeah. Kasi una-una ang komunikasyon noon sobrang hirap and sobrang mahal. Yeah. Bilang minimum wage earner, ang hirap bumili ng ng card, yeah. 'di ba? Yeah. Kasi isipin mo, 2 araw mo na pagtatrabahuan 'yan tapos 1 oras mo lang na itatawag. Yeah. So dati kapag may tinawagan talaga tayo, isa lang ibig sabihin nun, kapamilya talaga yon or mahal sa buhay na talagang hindi mo dahil sobrang mahal, no? Matiis. Importante talaga pagka tumawag ka. Importante talaga. So, paano ka naman dito tumawid from bagong dating mo, nagtrabaho? Ano mga trabaho ang pinasukan mo at paano ka napunta kung asan ka ngayon? Okay. Ang dami ko naging trabaho, real talk. Kasi, mabilis akong maboard sa mga ginagawa ko. So, kapag bored na ako sa ginagawa ko, maghahanap na ako ng iba. Gaya nga sabi ko kanina, na hindi naman sa bored ako sa pagsulat ng kanta. Kumbaga, gusto kong mag-testing ng ibang bagay para ba halo-halo. Gaya na ito, may RCC solution, sabay nagbuo pa ng Just Corp, di ba? Diversity. Yeah, diversity. Alam mo diversity of professions and diversity of passion. Kailangan mo, minsan kasi, hahanapin mo kung ano yung passion mo talaga. Minsan kasi na-engage tayo sa isang bagay na hindi naman talaga tayo destined para doon. Hindi pa lang natin na-discover kung saan tayo magaling. Yes. So, jumping into different
choices. Yeah. Kind of enthusiasm. Parang hahanapin mo talaga. Enthusiasm. Sa iba-ibang sa iba-ibang Para saan ka? bagay is a good thing. Then, kung mahanap mo yung safe place mo, na gusto mo talaga yon at sa tingin mo mag-excel ka doon, then that's the time that you go all in. Yes. Yun yung napapansin ko na mga nangyayari sa tao. Kumbaga, trial and error. Yeah. Subok lang ng subok. Gaya parang, ko, una kong trabaho, counter. Sabay nagtrabaho ko sa Filipinong kusina. Waiter. Hindi waiter. Sa likod, back of house. Okay, back of house. Sa kitchen. Taga-prep, kitchen. Kitchen prep. Tapos ang dami talaga. Tapos hanggang sa, trabaho ko ng trabaho. Siyempre, mga Pilipino, mahusay magtrabaho. Pag nakitaan ka ng mga higher-ups ng potential, ipopromote ka nila. Hanggang sa, nagwo-work ako sa kumpanya for 8 years. Wow. Tapos for 8 years straight, ginawa na nila ako manager, which is all goods, benefits, money, lahat, schedule, balance yung buhay ko, work, tsaka Ayun yung tsaka sinasabi personal nga. life. Pagdating mo dito sa Amerika, talagang marami kang matututunan na bagay. Yeah. Katulad yung susubukan magtrabaho sa ganyang posisyon, mag-iiba ka ng posisyon. Hindi ko tulad sa atin, di ba? Sabi mo nga, from tambay, tapos ulat ng kanta. Pagdating mo dito, biglang saba ka na sa no? Yeah. Sa mga trabaho na walang pili-pili. Basta, alam mo yon Yeah. alam natin, kikita tayo dyan, tsaka marami tayong matutunan. Banat. Yeah. Sa mga OFW dyan, especially dito sa US, para sa kaalaman ng ating mga kababayan nasa Pilipinas, dito po, hindi pilian dito ng trabaho. Kasi magkaiba po yung scheme dito ng sahod at trabaho kumpara sa Pilipinas. Bibigyan po namin kayo ng example. Kasambahay po sa Pilipinas, mahal natin mga kasambahay na malilit lang po yung nakukuha nilang sahod. Pero dito po sa Amerika, kapag kasambahay ka, mas malaki pa po yung sahod mo. Yeah. Sa Malaki. mga Talagang malaki. office jobs. Yes. Kumbaga, ang Amerika kasi have a different approach when it comes to labor. The harder the job is, the more paycheck you will get. So, sana maging ganun din yung Pilipinas, no? Kasi, kalalong humihirap yung bansa natin, yung mga kababayan nating mahihirap na yung ginagawa, trabaho. Ang sahod pa, sobrang tinitipid. Yung mga kasambahay, all around yun. Oo. Laba, luto. Tsaka, magkaroon ka ng amo sa loob ng bahay na hindi mo na nga inuwian yung bahay mo. Hindi mo masikaso. Isa laking sakripisyo nun. Dito po sa Amerika, ang mga nanis po dito, ang mga minamahal natin mga nanis, marami pa akong kaibigan mga nanis, ang lalaki po ng sahod nila. hindi nyo po sila pwedeng babasta-bastahin. Kasi, nani po sila dito sa paningin ng mga tao sa Pilipinas is, uy, nasa Amerika nga, nani naman. May mansion naman. Di ba? May mansion naman. Pag uwi naman ng Pilipinas, donya. Parang reyna na, Kasi, ang dolyar na kinikita is limpak-limpak. Sipin mo, $30 per hour. Ang kinikita po ng mga ganyan dito. Wag niyo po tatawa-tawanan niya. Kasi baka sungal-galing kayo ng pera niyan. Parang, example ko lang, para may nakita akong hiring dati sa Pilipinas. Kailangan degree holder ka, 4 years course. Tapos magiging, yung position nila nga available is counter ka. Tapos yung requirement, napakataas. Di naman sa 4 years course. Siguro tol, sa government din, Yeah. Sa system ng sistema talaga. Yeah. Ibang-iba ho yung, tsaka isa yun sa nakakashock kapag pumunta ka sa Amerika. Galing kang Pinas, pumunta ka ibang bansa, yung culture shock. Kasi iba talaga. Iba, halos lahat iba. Yeah. Tsaka yung feeling na naglalakad ka sa labas, sabay iba-iba yung mga tao, may itim, may puti, may bombay. Nakakatawa talaga yun, Yeah, dito sa New York kasi diversified talaga eh. Lahat ng nationality meron dito. So, nakakapanibago din yun. Yung kunyari, nasa Pinas ka, puro Pilipino. Minsan ka lang makakita ng Bombay sa Pinas, di ba? Mga naka-Honda Wave pa yan. Oo, Bihira. Ganun. Pag tumigil sa harap mo, Alam na. Tuhulog. Kaya yung mga may utang sa Bombay na nagtatago, tanggalin nyo yung mga tsinelas nyo sa harap ng bahay. Kasi sasabihin nyo walang tao pero dami tsinelas sa harap. Oo, tao sa loob.
Binago na daw yan, hindi na 5'6", 6'5" na daw. Joke Tsaka lang. yung mga Bombay ngayon sa Pilipinas, hindi na naka-Honda Wave, tol. Hindi na. naka Toyota Wigo na. Sino? Naka-NMAX na. Nabalitaan ako, hold up daw eh. Kaya yung mga naka-Toyota Wigo tsaka mga naka-Hyundai Ion, mga Bombay yung gumagamit doon. Natanda ko dati sa lugar namin yung naka-Honda Wave na 110 yata yun. Puro likabok. Sabi, Habibi, paano ka naman? Pa-carwash. Sayang pera. Kala ko tuloy si Kabib. Ano naman tol yung maipapayo mo sa mga kapwa mo rapper sa Pilipinas? At yung mga nagsisimula pa lang at nangangarap, na ganito rin yung hilig nila pag-rap. Ano yung magandang pwede mo maipayo? Gawin nyo lang yung gusto nyo, okay? Tsaka una sa lahat, lalo na internet ngayon. Alam nyo, hindi mawawala yung bashers, di ba? Hindi mawawala yung kahit, alam nyo yung ultimo si Tulpo, puro pagtutulong na sa kapwa. May basher pa rin, no? May basher pa rin, di ba? Kasi, yung ibang mga tao talagang maghahanap sila ng negatibo sa isang tao. Pero, payo ko lang, yun nga, kung talagang mahal nyo yung pagsusulat, gawin nyo. Pero kung ginagawa nyo lang yan para kumbaga magpasikat, ganun, medyo may hirapan kayo dahil marami kayong competition. Maraming competition yan ngayon. Lalo ngayon. Lalo ngayon. So, gawa lang kayo ng gawa. Kunyari gusto nyo sumikat, gumawa lang kayo ng gawa. Sabihin natin sa 100 bola na tinira mo, imposible naman yung isa dyan na hindi papasok. And kung wala sa 100, di 200 mo. No, tuloy-tuloy lang. Correct. Hanggang sa ma-achieve nyo yung kung ano man estado ang gusto nyo sa pagraram nyo. Tama yun. Never say never. Yeah. Kasi ako po, ito lang mapapayo ko sa gustong mga magtagumpay sa anumang larangan. Dahil ito po yung ako kasi mahilig kasi ako mag-idolize ng mga tinitingala kong tao. At tinitingnan ko hindi lang yung success nila. Tinitingnan ko yung mindset nila and paano sila mag-isip, paano ang diskarte nila, gaano sila ka-hardworking. Ang isa lang po ang na-observe ko. Para mag-succeed ka sa isang larangan, hindi lang kailangan na gusto mo lang yon or mahilig ka. It needs obsession. Kailangan obsessed ka dun sa ginagawa mo. Na talagang kahit mapilay ka o kahit na tuloy-tuloy lang. Yung sa mga businessman, kailangan obsessed ka sa business mo. Hindi lang na gusto ko lang to kasi may pera, gusto ko lang to kasi kikita ako. Kailangan aside from passionate ka sa ginagawa mo, kailangan obsessed ka talaga magtrabaho. Pakita natin Kobe Bryant. Alam naman natin istorya ni Kobe. Black Mamba. Talagang sa lahat ng mga kasabayan niya maglaro, si Kobe Bryant, obsessed daw talaga mag-practice. Kahit siya ang pinakaunang dumarating sa gym at 2 oras siyang nahuhuli pang umalis sa gym. Ganun siya ka-obsessed. Pero nakita mo naman kung gaano ang nabuild niyang empire. Michael Jordan, same story. LeBron James, same story. Mga LeBron James na yan. Pero grabe sa practice, grabe sa obsessed mag-gym para palakasin yung craft nila. And yung mga sila Jeff Bezos, grabe yung nila sipin nyo si Jeff Bezos, umiikot pa sa lahat ng Amazon stores niya. Naging, factory manager pa siya from CEO para lang talagang ma-engage siya sa business niya. So, siya po yung masabi ko. Obsession. Yeah. Gaya nga nung sample nung obsession thing, yun nga, yung tulad ng isang kanta, 3 verses lang, ginagawa ko 4. Sabay sa isang araw, 3 kanta nire-record ko. Obsessed talaga ako. Talagang, yung sistema ko, hindi na dumadaloy sa akin, kape na eh. Kasi, hindi ka natutulog. Hindi na, kasi buong madaling araw. Hindi na nasa utak mo eh. Talagang kape. Kape ako ng kape para makapagsulat ako. Ganon. Tsaka para sa akin, mas bukas ang isip mo kapag madaling araw yung pagtahimik. Nag-aaral ako dati. Ganun din sinabi nung nanay ko sa akin. Madaling araw, di ba? Pag nag-aaral ka. Magre-review ka. Bago matulog. May exam. Kaya tama rin yun na pagka talagang may target ka, kailangan obsessed ka dyan sa bagay na yan. Sa mga gusto naman mag-Amerika, tol, na mga kababayan natin, ano may papayo mo na dapat o kailangan nilang gawin bilang, let's say, gaya sa'yo sa mga pumunta na
bata pa or 20 years old na or mga mature na sa Pinas, ano ang may papayo mo sa kanila paano sila makakapag-adjust sa Amerika? Okay, so gawin nyo lang, mag-ready kayo. Tsaka, i-ready nyo yung, yung mindset tsaka yung damdamin nyo. Kasi mindset, Dibdib mo talaga. Yeah, kasi kung ano yung diskarte mong gagawin sa Amerika, pagpunta mo ron, alam mo yan, may matitirahan ka na ba kaagad, may trabaho ka na ba kaagad. So, yun yung isipin nyo. Yung dibdib nyo, i-prepara nyo dahil syempre may mga iiwanan kayo mga pamilya, mga mahal sa buhay. Solid. Diba? So, ipe-prepara nyo rin yung dibdib nyo. Alam, solid. Dibdib mo talaga, matibay. Yeah, yung dibdib mo. Tsaka, syempre, pagpunta mo rito, yung kultura is iba. Alam nyo, hindi tulad sa Pilipinas na, kunyari, wala kang ulam, punta ka lang sa kapitbahay mo. Boss, may ligo pa kayo dyan? Pabili 5 piso mantika. Boss, may dalimundo ba kayo dyan? Yung mga ganun. So, o kaya pautang sa tindahan. or utang sa tindahan. Walang ganun sa Amerika. Yeah. Pwede yun. So, kailangan talaga mag-ready kayo. Mind, heart, tsaka yung katawan nyo, i-ready nyo yan, syempre. Health is wealth. Yeah, pero gaya nga ng sabi namin kanina, the more na mahirap ang trabaho, the more ang pay. Yeah. Yun. Tsaka, baka po ma-misconstrued ninyo or ma-misinterpret nyo yung pagiging obsessed sa trabaho. Sa akin po, ang masabi ko lang doon is, okay lang na ma-obsess ka sa trabaho as long as you can manage your health and your mental health. Basta healthy yung dalawang yon, the rest is good. So, kasi ngayon, iba na kasi yung iba na kasi yung patakaran ngayon. Kailangan, alagaan mo na lagi yung mental health mo and your physical health. Yeah. Kasi kahit gaano mo karaming pera, kahit gaano mo ka-successful, kahit gaano mo, gaano kataas yung na-achieve mo when it comes to money, name it, sakyan, bahay, mansyon, kahit pa 20 yung kumpanya mo, pag bumigay yung katawan mo, talagang lahat wala. Yeah. Di mo madadala yon. Yeah. Maiwan mo man, pero di mo madadala. Example dyan, yung CEO ng Apple nun. Oh, yes. Yeah, Steve Jobs. Yeah. So, ang sinabi niya is, kung kaya niya lang magbayad ng isang tao para dalhin yung sakit niya, gagawin niya. Sabi niya, kaya niya magbayad ng driver, di ba? Kaya niya magbayad ng yung katulong sa bahay, pero yung issue sa kalusugan, magdadala ng sakit. Yeah, so baliwala yung million nyo, billion nyo kapag health nyo. Health is wealth. Yeah. Tsaka wag po tayo makakalimot sa Panginoon. Numero 1 po yan na wag po tayo magdadasal kapag nangangailangan tayo. Matuto din po tayo magdasal kapag magpapasalamat tayo. May narinig akong ganyan eh. Oo. Nagdadasal, Panginoon, wala po akong pambayad na kuryente. Kasi ang pinaka, ako napapansin ko lang sa may kapal natin, no? Parang galit siya o pikon na pikon siya kapag nakakaalala ka lang magdasal. Yeah. Kapag may kailangan kapag may kailangan ka. John Michael. So kahit si God, gusto na grateful ka. Yeah. Alam mo yun? Wag ko kayong John Michael. Yeah, yung araw-araw na, nagigising ka sa umaga, yung palang napakalaking pasalamat na po yun. Kasi sa 1 milyon po na tao, halos 20 yung hindi na nagigising. So gumising ka lang, malaking bagay na yun. Kasi ibig sabihin, tuloy ang buhay mo. Yeah. Diba? So, walang tagumpay kung wala ang Diyos. So, kumapit ka, sabayan mo ng sipag, tiyaga, obsession, at pananampalataya. Amen. So, thank you, pare. Salamat sa oras mo at pinagbigyan mo kami. Ano yung kailangang abangan kay Hambog? Anong mga ganap? Oh yeah, shows? so ito mga Saan ka namin makikita? Dito pa rin sa Woodside. sa Jaguar. Shoutouts kay Jaguar. So abangan nyo mga chief ang comeback ko 2024. So babalik ko lahat ng mga music production ko at yung mga SAG Pro films ko. Kaya magiging active ako this year. Abangan. Hihingi ako ng pasensya kung nawala ako for a year. Tol, sabi nga, kasama sa sinakripisyo mo ang music. Yeah. Para sa kung ano ka man ngayon. So ngayon na goods ka na. Goods na. Ibabalik mo na yung music. Yes. Iyon. Yung mga fans po dyan ni Hambog, sobrang excited po. Sigurado kayo. Abangan po natin. Na babalik na po ulit si Hambog. Na hindi lang isang tambay na sumikat
na taga Makati, kundi isang professional na Mas kaabang-abang. kaabang-abang, no? Professional na tao dito sa Amerika, nagmamanage ng isang store sa Manhattan, pero bibigyan pa rin kayo ng music na maganda dahil mahal kayo niya bilang mga tagahanga at tumatangkilik sa music niya. Sabi nga nila, bubusugin ulit kayo ni Hambog. Yeah. Kasi mga chief, natagpuan ko na ang aking work-life balance. Yeah. Yun. Kasi nung lately ho akong na-promote as a manager, nawalan ako ng oras sa sarili ko. Like, pag uwi ko, pagod na ako mentally and physically. Oo, di ka na sumasama sa amin. Eh. Yeah. Naalala ko ngayon. Kita nyo nga, pati Last time, pag-inom, nagko-call out ako, uma-absent ako sa pag-inom kasi nga ho, pagod na. Pero ngayon, gamay ko na, alam ko na yung mga dapat gawin. Kumbaga, nakuha mo na yung rhythm mo. Yeah. So, alam ko na yung i-schedule ko kung paano ko gagawin to, paano ko gagawin yan, paano ko malalabas ng ganitong araw. So, yeah, yung mga nag-aabang ng SAG-Pro Films, ng SAG-Pro Music, this year, bubusugin ko kayo, man. Yun. Maraming salamat, Chief. Sa oras. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Boss Mer, tsaka to kayo.